edad, umiwas sa pagkaing sobrang alat at ugaliin mag-ehersisyo araw-araw. Para sa unang balita, Joseph Morong reporting. Victory Party ni Pambansang Kamao Manny Pacquiao, dinaluhan ng mga politiko at sikat na personalidad. Labis naman ang pasasalamat ni Pacman sa lahat ng mga dumalo. Narito ang report ni Rauna Crisostomo. Naglalaki ang pangalan mula sa mundo ng politika, negosyo at showbiz ang nakisaya sa Victory Party kagabi ni Pambansang Kamao Manny Pacquiao sa isang private subdivision sa Quezon City. Ang panauhing pandangal, labis ang pasasalamat kay Governor Chavit Singson na nag-organize ang pagdiriwang para sa kanya. Nang dumating naman si dating Presidente Joseph Estrada, mismong si Singson pang sumalubong sa kanya. Una nang nagkita sa birthday party ni Mami Jonisha sa Jensa ng dalawa. I don't hold any rancor about what happened. Tapos na yun eh. Ha? Di ba? What, sabi nga ni Mahatma Gandhi, the weak cannot forgive, but forgiveness is the attribute of the strong. Okay naman, wala naman kaming depressions. Siguro yung mga masamang tao lang hindi nagkakaintindihan. So kami naman, lahat ng mga nakalaban ko sa politika, nag-uusap kami lahat ngayon. Nakisaya rin si Vice President Jejomar Binay, Ilocos Norte Representative Imelda Marcos at iba pang politiko. Dumalo rin ang ilang diplomats ng iba't ibang bansa, kabilang na si US Ambassador Harry Thomas. Personal ring binati ni GMA7 Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon ang Pambansang Kamao. Ang mga kapuso stars naman, nagdagdag ningning sa pagdiriwang tulad ni Lovie Poe, Michelle Madrigal at Richard Gutierrez na kasama ang mga magulang. Siyempre, di nawala ang misis ni Pacman na di naiwasang tanungin tungkol sa opinyon niya sa RH Bill. Kung ano yung opinion ng asawa ko, ganun din ako. Sinabi ko na that was long time ago, na my husband didn't know about it, parang ganun na nangyari. Pero kung alam ko lang naman na hindi siya payag, hindi ko na ginawa. Nagbago na ho ba yung stand natin or antay pa rin po talaga tayo sa RH? Ganun pa rin. Wala, hindi ba natin napag-usapan to with President Aquino? Napag-usapan, pero siguro sa ngayon, celebrate muna tayo. Di naman nakadalo si Pangulong Noynoy Aquino na inasahang dumating. Pero tulad ng mga nakaraang victory party ni Pacman, di nawala ang kantahan. At para makumpleto ang party, isang cake na may watawat ng bansa at dilaw na gloves ang inialay kay Pacman. Maraming salamat sa lahat ng mga narito. Para sa unang balita, Rauna Crisostomo reporting. Sa karagdagang detalye tungkol sa Bagyong Chedeng, makakusap natin live mula sa Pag-asa ang senior weather forecaster na si Rene Pasyente. Rene, good morning. Ay, magandang umaga, Egan. Kamusta na yung pagbabantay nyo dyan kay Chedeng? Lumalakas pa ba ito habang papalapit na mag-landfall? Inaasa natin, Egan, na ito ay magiging isang ganap na bagyo habang ito ay papalapit dito sa Kalupaan, sa May Luzon area. Gaano ang lakas niya ngayon? Sa ngayon, meron siyang lakas na 95 kilometers per hour at saka meron siyang pagbugso na maabot siya 120 km bawat oras. Sa ganyang direksyon, saan patungo ito, Rene? Egan, ang Bagyong Chedeng ay inasa na lalapit dito sa silangang bahagi ng Luzon at inasa natin na posibleng tatama sa may hilagang Luzon. Kailan ito magla-landfall? Biyernes po ng hapon, inaasahan natin na mag-landfall sa may dulong hilagang Luzon. Biyernes ng hapon. Okay. Ang Metro Manila ba maapektuhan itong Chedeng? Egan, kung hindi man maapektuhan o direktang maapektuhan ang Metro Manila, ito ay makakaranas pa rin ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Pag-ibayuhin ng Bagyong Chedeng ang habagat at ito ay magpaulan halos dito sa buong Luzon area kasama na ang Visayas. Okay. Yung bugso ng hangin niya, ilan uli, Rene? 120 km bawat oras, okay, 120. 120. Yung ganyan layo sa inyong record, pag nag-landfall, mga umaabot ng gano'ng kalakas yung 120 na yan? Pag nag-landfall na siya, may kalakasan po yun, Egan. Pwede nang tumumba ng mga punong kahoy at magtanggal ng mga bubong ng bahay. Yung 120? Opo. Pero, di ba, habang lumalapit siya sa lupa, lumalakas pa yan eh. Oo. So, inasa natin na lalakas pa to. Posible pa nga maging super typhoon, Egan, kasi may kalayuan pa siya mula dito papuntang Kalupaan. So, posible umabot ng 200 kilometro kada oras? Yes, Egan. Posible pong magiging isang super typhoon ang Bagyong Chedeng. Naku, dapat ngayon pa lang pala maghanda na tayo, Rene. Oo,
At saka yung mga mga lalawigan na nasa silangang bahagi ng Luzon, pinapag-ingat po natin, dapat maghanda na tayo. Kasi kahit hindi man sa tatama dito sa may Southern Luzon, ito ay makakaranas pa rin ng direktang epekto ng bagyong Chiding. Mukhang marami-raming tubig din ang dala nito, Sa totoo lang, Igan, marami din siyang tubig na dala, no? So, posibleng magkaroon tayo ng mga pagbaha, lalo na yung mga lugar na madaanan ng bagyo. At saka yung habagat din, Igan, posibleng magdulot ng pagbaha. Yung coastal areas dyan sa bahagi na yun ng Pilipinas, sa Visayas at dulo ng Luzon, pinagbabawal nyo na bang pumalaot? Sa ngayon, Igan, dito lang sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa may Luzon area, hindi pa gaano, Igan. May kalayuan pa. Okay. Ngayon, araw na ito, kamusta ang weather sa Metro Manila? So, ang Metro Manila, Igan, makakaranas pa rin ng mga pag-uulap na kalangitan na may mga pagkulog at pagkidlat. Tapos na ba ang summer, Rene? Ay, inaasahan natin na pagdaan ni Bagyong Chiding, mag-onset na tayo ng rainy season. Yan na. So, sa Biyernes, simula na ng tag-ulan. Opo. Okay. Rene, maraming salamat, ha? Sige, welcome po. Ginoong Rene Pasyente po, ang senior weather forecaster ng Pag-asa. Pagbuga ng abo ng isang bulkan sa Iceland, nagdulot ng matinding ashfall. At Maroon 5 nasa Pilipinas na para sa concert nila mamayang gabi. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Walang singsigla ang inyong gising, kasama ang unang hirit at Sunmig Light. There's a quick fun place to go, like no other place, you know. It's the Super Chunky at the Square, St. Francis Square.